Noong taglagas ng 2016, sa lungsod ng Marikina, isang babae ang biglang naglaho, ang kanyang bag at sapatos na lang ang natagpuan sa isang golf course. Umalis siya ng bahay kinaumagahan at hindi na bumalik. Nagsimula ng investigasyon ng pulisya ngunit wala silang makitang anumang bakas. Pagkatapos ng 2 taon, isang hindi inaasahang pagkikita ang ganap na nagpabago sa takbo ng kaso. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanya? Ngayong gabi, sa Krimen at Misteryo, ating susundan ang kaso ng pagkawala ng babae sa Marikina Valley Golf Course. Ang inyong subscription at like ay malaking tulong sa pagbubunyag ng katotohanan. Noong Oktubre 15, 2016, Sabado, malamig ang umaga sa Marikina. Nasa kasagsagan na ng bare months. Nagsisimula ng manilaw ang mga dahon ng puno sa tabi ng Ilog Marikina. Si Elena Santos, 54 taong gulang, ay umalis ng bahay ng alas 6 ng umaga. Araw-araw na niyang gawain ang maglaro ng golf. Ang golf ay isang sikat na ehersisyo sa mga nasa middle age. Mas maikli ang course nito kumpara sa mga profesional na golf course at mas mura. 3 taon nang naglalaro ng golf si Elena. Nagsimula siya para sa kanyang kalusugan, ngunit agad siyang nahumaling sa samahan ng mga kasama niya sa club. 2 taon na siyang miyembro ng Marikina Valley Golf Club. Isa itong malaking club na may higit sa 50 miyembro. Si Elena ay isa sa mga pinakaaktibong miyembro. Kapag nagbukas ang golf course ng alas 6 ng umaga, siya ang isa sa mga unang dumarating. Karaniwan na niyang gawain ang mag-round kasama ang mga early bird na miyembro at umuuwi bandang alas 10 ng umaga. Ang kanyang asawa, si Marco Reyes, ay isang 58 taong gulang na negosyante. Nagmamay-ari siya ng isang hardware store sa Marikina Public Market. Mahigit 30 taon na siyang nagtitinda sa parehong pwesto. Bukas din siya tuwing Sabado dahil maraming customer na nag-aayos ng bahay tuwing weekend. 32 taon ng kasal ang mag-asawa. Mayroon silang 2 anak. Ang kanilang anak na lalaki ay nagtatrabaho sa Makati at ang kanilang anak na babae ay may asawa na at nakatira sa Cebu. Matapos makapag-asawa ang kanilang mga anak, silang 2 na lang ang nakatira sa bahay. Nang umagang iyon, hindi nakita ni Marco ang pag-alis ng kanyang asawa. Dahil Sabado, plano niyang gumising ng mas tanghali. Alas 8 ng umaga nang magising si Marco. Nakaalis na ang kanyang asawa papuntang golf course. May nakahain ng almusal sa mesa. Inihanda ng kanyang asawa bago umalis. Nag-almusal mag-isa si Marco. Isa itong ordinaryong umaga. Alas 9 ng umaga, umalis si Marco papunta sa kanyang tindahan. 10 minutong biyahe lang ito mula sa kanilang bahay. Binuksan niya ang tindahan at sinimula ng araw. Dahil Sabado, medyo marami ang customer. May bumibili ng pintura, pako at tornilyo at may mga nagpapaayos ng gamit. Abala si Marco. Sa isang kalapit na karinderya lang siya na nanghalian. Tuloy-tuloy ang dating ng mga customer hanggang hapon. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, isinara na niya ang tindahan. Pagod na umuwi si Marco. Dumating siya sa bahay bandang 7:22 ng gabi. Ngunit madilim ang bahay. Binuksan niya ang pinto. Wala ang kanyang asawa. Nagtaka si Marco. Karaniwan, dapat ay nakauwi na ang asawa niya bandang alas 10 ng umaga. Dapat ay naghahanda na ito ng hapunan o nanonood ng TV. Tinawagan ni Marco ang kanyang asawa. Naka-off ang cellphone, isang automated message lang ang sumasagot. Ilang beses siyang tumawag, ngunit ganoon pa rin. Naisip ni Marco na baka may lakad ito kasama ang mga kaibigan. Pero wala namang nabanggit ang asawa niya. Posible rin na hindi niya narinig dahil tulog pa siya. Alas 8 na ng gabi. Hindi pa rin umuuwi ang asawa niya. Nagsimula ng kabahan si Marco. Nagpasya siyang tawagan ang mga kaibigan ng kanyang asawa. Tinawagan niya si Isabel Cruz, isang miyembro ng club na matalik na kaibigan ni Elena. Hello? Isabel? Nakita mo ba si Elena ngayon? Sumagot si Isabel. Hindi eh. Hindi ko siya nakita sa golf course kanina. Bakit? May problema ba? Sinabi ni Marco na umalis ang asawa niya kaninang umaga at hindi na makontak. Nag-aalalang sumagot si Isabel. Nakakapagtaka. Hindi siya pumunta sa golf course kanina. Nagtaka rin ako. Tinawagan din ni Marco ang iba pang miyembro ng club. Lahat sila ay nagsabing hindi nila nakita si Elena noong araw na iyon. Alas 9 ng gabi, hindi na makapaghintay si Marco. Nag-report siya sa pulisya bilang missing person. Tinanggap ng Marikina City Police Station ang ulat. Isang 54 taong gulang na babae, umalis ng bahay sa umaga at hindi na makontak.
Tinanong ng pulis si Marco. Saan po madalas pumunta ang misis ninyo? Sumagot si Marco. Araw-araw po siyang nasa golf course. Karaniwan 10:00 pa lang ng umaga, nakauwi na siya. Tinanong ng pulis ang lokasyon. Sinabi ni Marco na ito ay ang city-owned golf course malapit sa Ilog Marikina. Tinanong ng pulis kung na-check na ba niya sa golf course. Sinabi ni Marco na ayon sa mga kamiyembro nito, hindi raw pumunta doon ang asawa niya. Tinanggap ng pulisya ang ulat at nagpa siyang puntahan ang golf course kinaumagahan. Oktubre 16, umaga, pinuntahan ng mga pulis ang golf course. Isa itong malaking pasilidad na may 18-hole course sa tabi ng Ilog Marikina. Sa paligid nito ay may jogging path at isang maliit na kakahuyan. Naroon na ang caretaker, si Mang Nestor. Si Mang Nestor, 62 taong gulang, ay 10 taon nang nangangalaga sa golf course. Siya ang gumagawa ng lahat mula sa pag-aalaga ng damo hanggang sa maintenance ng pasilidad. Tinanong ng pulis si Mang Nestor, nakita niyo po ba ang isang ginang Elena Santos kahapon ng umaga? Sumagot si Mang Nestor, opo, nakita ko siya. Dumating siya bandang 6:20 ng umaga. Tinanong ng pulis kung ano ang nangyari pagkatapos. Pumasok po siya sa locker room para magpalit ng damit at lumabas. Akala ko maglalaro na siya. Tinanong ng pulis kung naglaro ba siya. Umiling si Mang Nestor, hindi po. Nang maglaon, nakita ko na lang na naiwan ang bag at sapatos niya sa locker. Nagtaka nga ako. Tiningnan ng mga pulis ang locker ni Elena. Naroon pa nga ang kanyang bag at golf shoes. Nasa loob ng bag ang kanyang maliit na pitaka at susi ng kotse. Mukhang nagpalit siya ng sportswear at lumabas. Ngunit hindi siya naglaro. Tiningnan ng mga pulis ang CCTV. Alas, 6:05, makikita ang pagdating ni Elena sa parking lot. Bumaba siya sa kanyang puting hatchback at pumasok sa clubhouse. Alas, 6:09, Katorine, lumabas siya mula sa locker room, nakasuot ng sportswear. Ngunit sa halip na pumunta sa course, naglakad siya papunta sa jogging path sa tabi ng ilog. Ang path na ito ay umaabot hanggang sa isang maliit na kakahuyan na madalas gamitin ng mga naglalakad at nag-eehersisyo. Doon siya nagtungo at nawala sa sakop ng kamera. Sinubukan ng mga pulis na itrace ang lokasyon ng kanyang cellphone. Sa tulong ng telco, nalaman nilang ang huling signal ay naputol bandang 3:00 ng hapon ng araw na iyon. Ang huling lokasyon ay nasa isang residential area, mga 3 kilometro ang layo mula sa golf course. Nangangahulugan ito na buong umaga ay may signal pa ang telepono. Ano kaya ang nangyari ng 3:00 ng hapon? Saan napunta si Elena? Sinimulan ng pulisya ang isang malawakang investigasyon. Unang inimbestigahan ng pulisya ang asawa, si Marco Reyes. Sa mga kaso ng pagkawala, laging unang pinaghihinalaan ng pamilya, lalo na ang asawa. Noong Oktubre 16 ng hapon, kinausap ni Detective Angelo De Leon si Marco. Si De Leon, 48 taong gulang, ay isang veteranong investigador mula sa Marikina Police Criminal Investigation Unit na may 15 taong karanasan. Tinanong ni De Leon si Marco, kumusta po ang pagsasama ninyo ng misis nyo? Sumagot si Marco, mabuti naman po, wala kaming problema. Tinanong ng detective kung nag-away sila kamakailan. Umiling si Marco at sinabing hindi. Tinanong ni De Leon ang kanyang ginawa noong araw ng pagkawala. Gumising ako ng 8:00 ng umaga. Nakaalis na ang misis ko. 9:00, pumunta ako sa tindahan at nagsara ako ng 7:00 ng gabi. Tinanong ng detective kung mag-isa lang siya sa tindahan. Sinabi ni Marco na oo, siya lang mag-isa ang nagpapatakbo nito. Pinuntahan ni De Leon ang hardware store para i-verify ang alibi ni Marco. Ayon sa CCTV footage, dumating si Marco sa tindahan ng 9:10 ng umaga. Nanatili siya roon hanggang 7:00 ng gabi. Maliban sa 1 oras na lumabas siya para mananghalian. Noong 3:00 ng hapon, kung kailan naputol ang signal ng cellphone ng asawa niya, malinaw na nasa tindahan siya na itala sa CCTV. May alibi siya, ngunit hindi pa rin tumigil ang detective sa pag-iimbestiga kay Marco. Nakakuha kasi siya ng impormasyon mula sa mga miyembro ng golf club. Oktubre 17, Lunes, kinausap ng detective ang mga miyembro ng club. Pagkatapos ng kanilang laro sa umaga, isang babaeng miyembro ang lumapit sa detective. Sir, may sasabihin po ako. Tinanong ng detective kung ano iyon. Maingat na bumulong ang babae. Si Ate Elena, sobrang stress yan sa asawa niya kamakailan. Tinanong ng detective kung bakit. Pabulong na sumagot ang babae. Nang babae raw ang asawa niya. Nalaman ni Ate Elena
at sobrang nasaktan siya. Tinanong ng detective kung paano niya nalaman. Si Ate Elena mismo ang nagsabi. Mga 1 buwan na ang nakalipas. Bigla na lang siyang umiyak habang naglalaro kami. Tinanong ko. Tapos, ikinuwento niya ang tungkol sa asawa niya. Tinanong ng detective kung napag-usapan na ang hiwalayan. Tumango ang babae. Oo. Gusto na raw niyang makipaghiwalay. Pero komplikado raw dahil sa mga ari-arian nila. Nakakuha ng mahalagang impormasyon ang detective. May problema pala ang mag-asawa. Pinatawag muli ni De Leon si Marco. Oktubre 18 noong Martes, sa interrogation room ng Marikina Police Station. Diretsahang tinanong ng detective, Mr. Reyes, sinabi niyong maayos ang pagsasama niyo, pero sabihin niyo ang totoo. Nanigas ang mukha ni Marco. Ano pong ibig niyong sabihin? Sinabi ng detective, naikwento na po ng misis niyo sa mga kaibigan niya tungkol sa pambababae niyo. Nanahimik si Marco. Pagkatapos ng isang buntong hininga, nagsalita siya. Opo, totoo po yon. Nagkamali ako. Tinanong ng detective kung kailan pa ito nagsimula. Simula po ng taon na ito. Isang babae sa karinderya, malapit sa tindahan ko. Nalaman ng misis ko mga 3 buwan na ang nakalipas. Tinanong ng detective kung ano ang reaksyon ng asawa niya. Galit na galit po. Gusto nang makipaghiwalay. Humingi ako ng tawad pero hindi niya ako pinatawad. Tinanong ng detective kung nagsimula na ba sila sa proseso ng annulment. Umiling si Marco. Hindi pa po, sabi niya. Kailangan niya ng panahon para mag-isip. Tinanong ng detective kung ano ang pinag-usapan nila bago siya mawala. Wala naman pong espesyal. Pagkatapos ng hapunan, nanood lang kami ng TV sa magkahiwalay na kwarto. Halos hindi na kami nag-uusap. Tinitigan ni De Leon si Marco. Magsabi ka ng totoo. May ginawa ka ba sa misis mo? Nagulat si Marco. Wala po. Wala akong ginawa. Tulog ako nang umalis siya. Tinanong ng detective kung may pruweba siyang tulog siya. Nataranta si Marco. Mag-isa lang po ako sa bahay. Paano ko po mapapatunayan? Pero wala po talaga akong ginawa. Kinuha ng mga investigador ang CCTV sa lugar nila Marco. Noong umaga ng pagkawala, ang sasakyan ni Marco ay nakapark sa labas ng bahay. Hanggang alas 9, hindi ito gumalaw. Noong 6:35 ng umaga, kung kailan nawala si Elena, naroon pa rin ang sasakyan. Kung lumabas man si Marco, malamang ay ginamit niya ang kotse. Ngunit hindi ito gumalaw. Posible ring naglakad siya, pero 15 minuto ang biyahe papuntang golf course. Masyadong malayo para lakarin. Itinuring ng detective na mahina ang kaso laban kay Marco. May motibo, pero walang oportunidad. May alibi siya. Ngunit hindi pa rin siya tuluyang inalis sa listahan. Naghanap ng ibang anggulo ang detective. Ang huling nakakita kay Elena ay ang caretaker, si Mang Nestor. Oktubre 19, Miyerkules, ipinatawag si Mang Nestor. Kinakabahan siyang pumasok sa interrogation room. Tinanong ng detective. Noong umaga ng Oktubre 15, pakisabi po ng detalyado ang nangyari noong dumating si Ginang Elena. Sumagot si Mang Nestor. Dumating po siya bandang 60 Mise. Nag-hello gaya ng dati at pumasok sa locker room. Pagkatapos po, lumabas po siya bandang 6:35 at naglakad papunta sa jogging path. Akala ko maglalakad-lakad muna bago maglaro. Tinanong ng detective kung nasaan siya noon. Nag-aayos po ako ng course. Tuwing umaga, tinitingnan ko ang damo at inaayos ang mga flag. Tinanong ng detective kung nakita pa niya si Elena pagkatapos. Umiling si Mang Nestor. Hindi na po, mga 1 oras akong nag-ayos at pagbalik ko, naiwan na lang ang gamit niya sa locker pero wala na si Ginang Elena. Tinanong ng detective kung hindi siya nagtaka. Noong una, akala ko napahaba lang ang paglalakad niya. May mga naglalakad minsan hanggang sa kabilang dulo ng kakahuyan. Pero nang hindi pa siya bumalik hanggang tanghali, doon na ako nagtaka. Tinanong ng detective kung ano ang ginawa niya. Inisip ko na lang po na baka may bigla ang lakad. Babalikan na lang siguro niya ang gamit niya. Sinuri ng detective ang mga galaw ni Mang Nestor. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, nasa golf course siya. Kinumpirma ito ng ibang miyembro. May nakakita sa kanya na nag-aayos ng course ng alas 7 at may nakakita sa kanya na nagkakape sa clubhouse ng alas 9. Noong alas 3 ng hapon, kung kailan nawala ang signal, nasa golf course pa rin siya. May alibi siya. Inalis na rin ng detective si Mang Nestor sa listahan ng mga suspek. Kung hindi ang asawa o ang caretaker, sino ang may gawa nito?
Nagpasya ang detective na baguhin ang direksyon ng investigasyon. Mas malalim niyang sinuri ang mga relasyon ni Elena. Patuloy niyang kinapanayam ang mga miyembro ng club. Oktubre 20, Huwebes, bumalik ang detective sa golf course. Nagtipon ang mga miyembro sa clubhouse pagkatapos ng laro. Tinanong ng detective kung may nakaalitan si Elena. Nagkatinginan ang mga miyembro. Isang lalaking miyembro ang nagsalita. Medyo hindi sila magkasundo ni Isabel Cruz. Tinanong ng detective kung bakit. Tungkol sa pera. May utang daw si Elena kay Isabel na hindi nababayaran. Dinagdag ng isa pang miyembro. Ilang araw bago siya mawala, nag-away sila ng malakas. Dito mismo sa clubhouse, ang lakas ng boses nila, rinig na rinig. Tinanong ng detective kung ano ang pinag-awayan. Siningil ni Isabel ang utang niya. Nakiusap si Elena na maghintay pa, pero nagalit si Isabel. Nakahanap ng bagong suspek ang detective. Si Isabel Cruz, 52, kasamahan ni Elena sa club. Ipinasubpina ni De Leon si Isabel. Oktubre 21, Biyernes, sa Marikina Police Station. Balisa si Isabel nang pumasok. Tinanong ng detective, ano po ang relasyon nyo kay Ginang Elena? Sumagot si Isabel, magkaibigan po kami sa club. 3 taon na kaming magkakilala. Tinanong ng detective kung malapit sila sa isa't isa. Noong una po, oo. Sabay kaming kumakain, nagta-travel. Noong una, ibig sabihin, hindi na pagkatapos, nanahimik si Isabel. Huminga siya ng malalim. Nagsira po kami dahil sa pera. Last year po, nanghiram si Elena ng pera. Kailangan daw para sa negosyo ng asawa niya. Tinanong ng detective kung magkano. 250,000 piso. 250,000. Hindi maliit na halaga yan. Bakit niyo po ipinahiram? Sobrang close po kami noon. Nakiusap siya na 1 buwan lang daw. Ibabalik niya raw agad. Tinanong ng detective kung nagbayad ba siya. Umiling si Isabel. Hindi po. Lumipas ang 1 buwan, 2 buwan, mahigit 1 taon na. Hindi pa rin siya nagbayad. Tinanong ng detective kung siningil niya. Noong una, sabi niya huhulugan niya. Kaya naghintay ako. Pero palagi niyang ipinagpapaliban. Sa huli, hindi na niya sinasagot ang mga tawag ko. Kaya ba kayo nag-away? Tumango si Isabel. Opo, noong Oktubre 12. Hinarang ko siya sa golf course at kinumpronta. Ano pong sinabi niyo? Sinabi ko na bayaran niya ako bago matapos ang buwan. Kung hindi, idedemanda ko siya. Ano po ang reaksyon niya? Nagagalit siya. Bakit daw sa harap ng maraming tao? Nagalit din ako kaya napasigaw ako. Pagkatapos, umalis daw si Elena. Hindi na sila nagkausap muli. 3 araw pagkatapos, narinig na lang niya ang balita. Tinitigan ng detective si Isabel. Noong Oktubre 15, Sabado, nasaan po kayo? Sumagot si Isabel. Hindi po ako pumunta sa golf course. May sinat ako kaya nasa bahay lang ako. Sino pong kasama niyo sa bahay? Mag-isa lang po. Naka-business trip ang asawa ko. Buong araw po ba kayong nasa bahay? Hindi po. Bandang 10:00, pumunta ako sa doktor. Kumuha ng reseta. Tapos, hapon, nag-grocery ako. Tinanong ng detective ang lokasyon ng ospital at grocery. Malapit lang daw sa bahay niya, sa sentro ng Marikina. Kabaligtaran ito ng direksyon ng golf course. Kinumpirma ng detective ang alibi ni Isabel. Nakuha niya ang medical records. Nakasaad na nagpakonsulta siya noong Oktubre 15, 10:00 ng umaga. Tiningnan din niya ang CCTV ng supermarket. Bandang 3:00 ng hapon, makikita si Isabel na namimili. Iyon ang oras na nawala ang signal ng cellphone ni Elena. Si Isabel ay nasa supermarket, hindi sa residential area malapit sa golf course. May alibi siya. Inalis na rin ng detective si Isabel sa listahan. Ang asawa, ang caretaker, at ang kaibigang may alitan, lahat sila ay may alibi. Napunta sa dead end ang investigasyon. Binalikan ng detective ang simula. Umalis si Elena papuntang jogging path ng 6:35 ng umaga. Buong umaga ay may signal ang kanyang telepono. Nawala ito ng 3:00 ng hapon. Ang huling lokasyon, isang residential area 3 kilometro mula sa golf course. Ano ang nangyari doon? Bakit siya pumunta sa jogging path? Bakit hindi siya naglaro ng golf? Nagpasya ang detective na halughugin ang lugar sa paligid ng jogging path. Oktubre 22. Sabado, hinalughog ng mga pulis ang buong lugar hanggang sa kakahuyan. Ngunit wala silang nakita. Walang bakas ni Elena. Ang kaso ay unti-unting naging isang misteryo.
Nobyembre 2016, isang buwan na ang lumipas. Hindi pa rin nalulutas ang kaso. Ginawa na ni Detective De Leon ang lahat. Inimbestigahan niya ang asawa, caretaker, at mga miyembro ng club. Ngunit lahat sila ay may alibi. Walang matibay na ebidensya, walang bangkay, walang patunay ng krimen. Lumabas ang teorya na baka kusa siyang umalis. Dahil sa pagtataksil ng asawa, baka naglayas siya. Kung isang adult na babae ang magpasya na maglaho, mahirap siyang hanapin. Hindi malinaw ang linya sa pagitan ng paglalayas at pagkawala. Hindi ito isinantabi ng detective. Ngunit may mga hindi tugmang detalye. Iniwan ni Elena ang kanyang bag, pitaka, at susi ng kotse. Saan siya pupunta ng walang pera? Napatay din ang cellphone niya ng alas 3. Siya ba ang nag-off o iba? Ang huling lokasyon ay palaisipan din. May kakilala ba si Elena doon? Nagtanong-tanong ang detective sa lugar na iyon, ngunit walang nakakakilala sa kanya. Dumating ang Disyembre, nagsimula na ang simoy ng Pasko. Natigil ang investigasyon, walang bagong lead. Kailangan ding asikasuhin ni De Leon ang ibang kaso. Naghintay ang asawang si Marco. Umaasa siyang buhay pa ang asawa niya. Nagsisi siya sa kanyang pagtataksil. Nangako siyang magbabago kung babalik lang ito, ngunit hindi na bumalik si Elena. Kumalat ang tsismis sa club na lumaya si Elena dahil sa asawa niya. May nagsasabing baka nagsimula na siya ng bagong buhay. Si Isabel naman ay may halong emosyon. Galit siya dahil sa utang, pero nag-aalala rin siya. Ang 250,000 na utang ay mukhang hindi na mababayaran. Ngunit mas mahalaga sa kanya ang kaligtasan ng kaibigan. Dumating ang 2017. Inilagay ng pulisya ang kaso sa listahan ng unsolved missing persons. Hanggat walang bagong ebidensya, mananatili itong hindi malulutas. Patuloy na nagpatakbo ng hardware si Marco, pero hindi na tulad ng dati. Ramdam niya ang pagkawala ng asawa. Tinapos na rin niya ang relasyon sa kabit niya, pagsisisi na lang ang natira. Unti-unti na ring nakalimutan ng mga miyembro ng club si Elena. Taglagas ng 2017, isang taon matapos mawala si Elena, binisita ni Marco ang golf course. Nilakad niya ang jogging path na huling tinahak ng asawa niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung saan o bakit ito nagpunta roon. Taong 2018. Si Detective De Leon ay 50 taong gulang na. Marami na siyang nalutas na kaso, ngunit mayroon ding mga nanatiling misteryo. Isa na rito ang kaso ni Elena. Paminsan-minsan, naiisip niya ang kasong iyon. Ano kaya ang kanyang nakaligtaan? Isang gabi ng Setyembre 2018. Pagkatapos ng trabaho, pumunta ang detective sa isang driving range sa Antipolo para mag-relax. Medyo puno ang lugar. Humanap siya ng bakanting bay. Sa katabing bay, narinig niya ang boses ng isang babae. Naku, sumablay na naman. Napatingin ang detective. Pamilyar ang mukha. Inisip niya kung saan niya ito nakita. 2 taon na ang nakalipas sa investigasyon ng kaso ni Elena. Si Isabel Cruz, ang kaibigan ni Elena na nakaalitan niya dahil sa pera. Nagbatian sila. Ginang Cruz, kayo po pala. Nakilala siya ni Isabel. Ay, detective, nagkita pa tayo rito. Nagkumustahan sila. Tinanong ni Isabel, hindi pa rin po ba natatagpuan si Elena? Umiling ang detective. Hindi pa. Isa pa rin siyang cold case. Napabuntong hininga si Isabel. Kawawa naman siya. Sinabi ng detective na minsan, iniisip niya pa rin ang kaso, kung ano ang kanyang pinalampas. Napaisip si Isabel. Pagkatapos, nagsalita siya. Detective, may hindi po ako nasabi noon. Nag-iba ang tingin ng detective. Ano po iyon? Noon po kasi, akala ko hindi mahalaga. Pero ngayon, parang may mali. Ano po yon? Pabulong na sinabi ni Isabel. Si Elena po kasi, parang sobrang close sa isang lalaking miyembro ng club. Sino po? Si Ramon Garcia po. Mag-isa lang siyang nakatira. Naalala ng detective ang pangalan. Nakita niya ito sa call logs ni Elena. Sila ang huling nagkausap sa telepono bago siya mawala. Isang 15 minutong tawag. Noong panahong iyon, dahil maraming suspek, hindi niya ito pinansin. Gaano po sila ka-close? Tanong ng detective. Parang may something sa kanila. Madalas ko silang makitang nag-uusap nang sila lang pagkatapos ng laro. Minsan, nakita ko siyang sumakay sa kotse ni Mr. Garcia. Tinanong ng detective kung bakit hindi niya ito sinabi noon. Akala ko po, magkaibigan lang sila. Tsaka, imposible namang may gawin siyang masama. Pero dahil 2 taon na at hindi pa rin siya bumabalik, parang may kakaiba.
itinigil ng detective ang kanyang pagpapraktis. Ang lead na 2 taon niyang hinahanap ay nasa harap na niya. Si Ramon Garcia, mag-isang nakatira. Sobrang close kay Elena. Huling nakausap sa telepono. Nagpasalamat ang detective kay Isabel at agad na bumalik sa istasyon. Ang kasong 2 taon nang natutulog ay muling gumalaw. Alas 9 na ng gabi. Bukod sa mga naka-duty, wala nang tao. Pumunta ang detective sa kanyang mesa at kinuha ang isang lumang folder. Elena Santos, missing person case. 2 taon niya itong itinago. Binuklat niya ito at hinanap ang listahan ng mga miyembro ng club. Nakita niya ang pangalan, Ramon Garcia, 57 taong gulang, mag-isang nakatira. 2 taon na ang nakalipas, hindi niya ito pinansin. Tiningnan ng detective ang address ni Ramon. Napahinto siya. Pamilyar ang lugar. Isang residential area, mga 3 kilometro mula sa golf course. Ito ang eksaktong lugar kung saan huling na-detect ang signal ng cellphone ni Elena. Bumilis ang tibok ng puso ng detective. 2 taon na ang nakalipas, hindi niya napagdugtong ang mga ito. Hindi kasi suspect si Ramon noon. Muli niyang sinuri ang call logs ni Elena. Oktubre 14, Biyernes, gabi bago siya mawala. Isang tawag mula kay Ramon Garcia, tumagal ng 15 minuto. Kinaumagahan, Setyembre 15, Sabado, nag-imbestiga pa siya tungkol kay Ramon. Ramon Garcia, 55 taong gulang na ngayon. Walang asawa, hindi kailanman nag-asawa. May-ari ng isang maliit na lote sa labas ng Marikina na may isang lumang bodega. Nagpapatakbo ng isang maliit na printing press. Walang criminal record. Walang record ng interogasyon kay Ramon sa lumang file. Ang focus noon ay sa asawa, caretaker, at kay Isabel. Ngunit ngayon, iba na. Naalala niya ang sinabi ni Isabel. Parang may something sa kanila. Nagpa siya ang detective na tanungin ang iba pang miyembro. Setyembre 16, pinuntahan niya ang golf course. Tinanong niya, "Kilala niyo po ba si Ramon Garcia?" Sumagot ang isang miyembro. "Oo, pero matagal na siyang hindi nagpapakita rito." Tinanong ng detective kung malapit ba sila ni Elena. Medyo close sila, oo. Sumingit ang isa pa, may kakaiba sa kanila. Iba ang tinginan nila. Parang magkasintahan. Dinagdag pa ng isa, narinig ko, pinahiram daw ni Ramon ng malaking pera si Elena. Nakakuha ng mahalagang impormasyon ang detective. Mukhang hindi lang sila simpleng magkaibigan. Posibleng may relasyon sila. Mayroon ding transaksyon sa pera. Nagpasya siyang kausapin si Ramon. Setyembre 17, Lunes, tinawagan niya si Ramon at pinapunta sa istasyon. "Bakit po?" tanong ni Ramon. Sinabi ng detective na para ito sa kaso ng pagkawala ni Elena. Nanahimik sandali si Ramon. "Sige po, pupunta ako." Setyembre 10 Martes, 10 ng umaga, dumating si Ramon. Mukha siyang kalmado. Tinanong ng detective, "Ano po ang relasyon niyo kay Ginang Elena?" "Magkaklub po, magkasama sa golf." "Close po kayo?" "Opo, medyo. Magkasundo kami." Diretsahang tinanong ng detective, "May relasyon po ba kayo?" Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Ramon, pero agad itong bumalik sa normal. "Wala po, magkaibigan lang kami." Tinanong ng detective kung nagpahiram siya ng pera. Nag-atubili si Ramon. "Opo, kaunti." "Magkano po?" "Mga kaim 500,000 po." "Bakit po kayo nagpahiram?" "Kaibigan po, kailangan ng tulong." "Kinausap niyo po ba siya gabi bago siya mawala?" "Opo. Nag-usap kami na magkita sa golf course kinabukasan." "Nagkita po ba kayo?" Umiling si Ramon. "Hindi po. Hindi siya dumating. Noong Oktubre 15, 2016, Sabado, nasaan po kayo?" "Nasa bahay lang po. Dapat pupunta ako sa golf course, pero masama ang pakiramdam ko." "Buong araw po kayong nasa bahay?" "Opo. Mag-isa lang. Walang alibi." Tinitigan ng detective si Ramon. Ang huling signal ng cellphone ni Ginang Elena ay malapit sa bahay niyo. Nanigas ang mukha ni Ramon. "Nagkataon lang po siguro," sinabi ng detective. Alas 3 ng hapon na wala ang signal. "Ano pong ginagawa niyo noon?" "Nasa bahay lang po, nanonood ng TV." Tinanong ng detective kung pumunta ba si Elena sa bahay niya. Nanahimik si Ramon. Ilang beses na po siyang nakapunta para uminom ng tsaa. "Pumunta po ba siya noong araw na yon?" Umiling si Ramon. "Hindi po." Hindi naniwala ang detective. Humingi siya ng search warrant para sa bahay at bodega ni Ramon. Setyembre 19, Miyerkules, na-issue ang warrant. Hapon dumating ang search team sa bahay ni Ramon. Isang lumang bahay sa isang tahimik na lugar.
pumasok ang team. Malinis ang bahay, walang kahina-hinala. Tinanong ng detective, "Nasaan ang susi ng bodega?" Nanginginig ang kamay ni Ramon nang ibigay ito. Pumunta sila sa lote, 10 minutong biyahe mula sa bahay, isang lumang bodega. Sa loob, maalikabok at puno ng mga lumang gamit. Napansin ng isang forensic officer ang sahig. May isang bahagi na iba ang kulay at bahagyang lubog. Tiningnan ng detective si Ramon. Namumutla ito. "Anong meron dito?" Hindi makasagot si Ramon. Inutos ng detective, "Hukayin nyo." Nagsimula silang maghukay. Mga isang talampakan pa lang, may tumama sa pala. Dahan-dahan nilang inalis ang lupa. Isang tela ang lumitaw. Nagpatuloy sila. Unti-unting lumabas ang hugis ng isang tao. Napapikit ang detective. Si Elena. Bumaling siya kay Ramon. Nakaluhod na ito. Nakatakip ang mukha. "Ikaw ba ang may gawa nito?" Tumango si Ramon. Humahagulgol na sinabi, "Opo, ako po." Inaresto si Ramon para sa murder at pagtatago ng bangkay. Sa istasyon, umamin si Ramon. Sila ni Elena ay magkasintahan ng 1 taon. Tinulungan niya ito nang malaman niyang nambababae ang asawa nito. Akala niya, mahal din siya ni Elena. Pinahiram niya ito, hindi lang i-500,000, kundi i-10 milyon. Ngunit noong araw na iyon, nakipaghiwalay si Elena sa kanya. Nagkita sila malapit sa golf course, sumakay ito sa kotse niya, at pumunta sila sa bahay niya. Doon sinabi ni Elena na tapos na sila, hindi dahil babalik siya sa asawa niya, kundi dahil may bago na siyang lalaki. Nagalit si Ramon. Naramdaman niyang ginamit lang siya. Nagtalo sila. Nang tangkang umalis si Elena, pinigilan niya ito. Nagkasakitan sila. Hanggang sa hindi niya namalayan, nasasakal na pala niya ito. Hindi na ito gumalaw. Natakot siya. Itinago niya ang bangkay sa bahay hanggang gabi. Pagkatapos ay dinala sa bodega at inilibing. Ang cellphone. Tinanggal niya ang baterya ng 3:00 ng hapon at itinapon sa sapa. Lahat ay nagtugma. Ang hindi inaasahang pagkikita sa driving range ang nagbunyag sa katotohanang 2 taon nang nakatago. Setyembre 20, isinampa ang kaso kay Ramon. Kinumpirma ng DNA test na ang mga labi ay kay Elena. Sanhi ng kamatayan. Asphyxia due to strangulation. Nalaman ng asawang si Marco ang lahat. Ang pag-asang buhay pa ang asawa niya ay nawala. Napalitan ng katotohanang hindi lang siya ang nagtaksil. Ginamit pa ni Elena ang kanyang pagtataksil bilang dahilan para makipaghiwalay, ngunit para pala sa ibang lalaki. Isang halo ng galit, lungkot, at pagkakanulo ang kanyang naramdaman. Isinagawa ang burol ni Elena, 2 taon matapos siyang mamatay. Dumating ang mga anak nila, gulat sa sinapit ng ina. Dumalaw si Isabel, umiiyak sa harap ng litrato ng kaibigan. Nagsisi siya na pera ang huli nilang pinag-awayan. Pinasalamatan siya ni Marco. "Salamat sa iyo, nahuli ang may sala." Sa korte, inamin ni Ramon ang krimen. Iginigiit ng kanyang abogado na ito ay crime of passion. Ngunit para sa taga-usig, ito ay isang malupit na pagpatay na sinundan ng 2 taong paglilihim. Si Marco ay tumestigo, isinalaysay ang 2 taong paghihintay at pag-asa na nauwi sa isang masakit na katotohanan. Hinatulan si Ramon Garcia ng 12 taong pagkakakulong. Hindi na siya umapela. Pagkatapos ng kaso, bumalik ang lahat sa kani-kanilang buhay, ngunit may mga sugat na hindi na maghihilom. Si Marco ay nagpatuloy sa kanyang hardware, ngunit ang dating sigla ay nawala, napalitan ng pait, naging alanganin ang relasyon niya sa kanyang mga anak. Si Isabel ay tumigil na sa paglalaro ng golf, dala ang pagsisisi na sana ay mas maaga siyang nagsalita. At si Detective De Leon, natutunan niya ang isang mahalagang aral. Sa isang investigasyon, walang maliit na detalye. Isang maliit na bagay na nakaligtaan ay maaaring magtago ng isang buong katotohanan. Ang Marikina Valley Golf Course ay nandoon pa rin. Ang jogging path ay dinaraanan pa rin. Ngunit para sa mga nakakaalam, ang lugar na iyon ay may dalang alaala ng isang trahedya. Noong taglagas ng 2016, isang babae ang naglaho. Ang 2 taong lihim ay nabunyag. Ang pagtataksil ay nagbunga ng isang malagim na wakas. Ang malinaw sa lahat, ang sakit na idinulot nito sa mga naiwang pamilya ay mananatili habang buhay.